Hello, good morning. Um, Ito na naman tayo. Last Sunday na ng July. Um, Pasko na niyan. Lapit ng Pasko. Merry Christmas na yung greeting ko. So, anyways, mabilis. I don't know about you, pero talagang sa akin, maybe, dahil matanda na, mabilis na ang panahon. Yun ko, kung yun ang dahilan. But it's just parang kailan lang ako nag-study for our last study. But ito, nandito na naman. But I'm glad, nandito na naman. So, I hope you feel the same way. Uh, Huwag niyong batuhin yung pader. Okay? So, anyways, we will be in Romans chapter 1, verses 7 to 17 tayo ngayon. And this is a great study dahil ang title mismo is You Are Beloved. Okay? Kayo, tayo ay iniibig ng Diyos. And that's so great to know, no? Napakagandang kahit isipin lang 'yun, pero na maramdaman din 'yun it's napakaganda. Okay? So, kayo ay iniibig ng Diyos. So, let's pray. Father God, even before we get into the study, O Lord, we thank you for your love unto us, O Lord. We're so grateful, O Lord, that you love us. You loved us, Lord, so much na sinugo niyo man, Lord, ang inyong anak, inyong bugtong na anak, Lord, para kami ay maligtas at makapiling namin kayo sa langit, O Lord. And I pray, Lord, na uh, bilisan niyo na po, Lord, na makasama namin kayo, Lord. So come quickly, Lord Jesus. And again, we just thank you so much, O Lord, for your love unto us. In your name we pray. Amen. Amen. Okay, so, yung last time nating pag-aaral, ang focus natin doon ay yung nagsulat ng sulat na ito or liham ba yung sulat? Epistle, okay? Kung sino siya at kung ano siya. Remember? Sino? Sinong nagsulat? Si Pablo. Okay? Si Pablo na dinidescribe niya ang kanyang sarili unang-una bilang alipin ng ating Panginoong Heso Kristo. Right? Alipin siya, pinili niya na maging alipin, bond servant. At tapos, siya rin ay tinawag ng Panginoon na maging apostol. Right? Na maging apostol siya. So, alipin siya ng Panginoong Heso Kristo at tinawag siya bilang maging apostol o ambassador ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo. So, ngayon naman sa araw na ito, umagang ito, ang focus natin ay kung sino ang sinulatan niya at kung paano ang relasyon niya sa kanila. Okay? So, yun sa unang bahagi ng verse 7, chapter 1, Romans, verse 7, yung unang bahagi pa lamang, sabi niya or sulat niya, sumusulat ako sa inyong lahat na mga nasa Roma na mga inibig ng Diyos at tinawag na mga banal. So, walang kaduda-duda kung sino ang sinusulatan niya. Okay? Yung mga Kristiyano sa Roma. At as Paul, kung paano niya dinescribe yung sarili niya sa introduction, yung last nating pag-aaral nga, kung paano niya i-describe ang niyang sarili bilang ang alipin at apostol, dito naman, dinidescribe naman niya ang mga Kristiyano sa Roma. At ano ang description? Beloved by God, inibig ng Diyos, at tinawag na mga banal. So, yung mga Kristiyano nga, inibig ng Diyos, which is yun ang word na agapetos, na yun ang pag-ibig ng ating Diyos na walang kondisyon. Okay? Walang kondisyon. Basta iniibig natin, tinatanggap lang natin yun. Wala tayong dapat gawin, kundi maniwala, manampalataya sa Kanya. Wala na siyang uh, ano, hinihingi pa para sa atin. He just loves us. Okay?
At yun ang napakaganda again. Kapag naranasan natin, namumuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos, walang kapalit, walang kapalit, knowing that God loves us. And you are that. Kayo yun. Okay, you are loved by God. Inibig kayo ng Diyos. And then, sabi, sila ay tinawag na mga banal. Okay? Call them saints. At ito ang turo ng Biblia kung sino ang mga banal. At sino? Yung mga nananampalataya sa Panginoong Hesus. Yun lang. Sila ay mga banal, hindi katulad ng, di ba, alam naman natin na ang Catholic Church, not even them, pero mga ibang mga iglesia na sila ang nagde-designate kung sino ang mga banal, mga special people, na mayroong ginawang ganito, tumulong siya sa ganito, something, tapos siya ay ngayon banal. Saint, si Mother Teresa, ginawang saint o banal. Sa mga baryo-baryo natin diyan, mga purok, mga barangay o ano pa man, right? Mayroong santo-santo. San Roque. Dito ang turo ng Bible is lahat ng nananampalataya ay mga banal. Tayo, kayo, ako, mga banal dahil sa ating Panginoong Hesukristo, dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Okay? Yung word na yun, banal, ang kahulugan noon ay sacred, I think sagrado, I think sa ating Tagalog, pure, dalisay, morally blameless, walang kapintas-pintas sa moralidad, consecrated, nakalaan, or separated to God. Okay? Tayo ay hiwalay para sa ating Panginoon, layo sa mundong ito. Okay? So, consecrated to God, but away from this world. Itong sanlibutan na ngayon na actually nag-ooperate sa na parang walang Diyos. Right? Yung mga nakikita nating mga kasamaan, ginagawa ng tao, politika, lahat-lahat. Kahit na yung mga kanto-kanto lang dyan, nakikita natin yung pamumuhay ng tao na walang Diyos, na parang walang Diyos. So, yun ang dapat tayong nakahiwalay. Okay? Dapat tayong nakalaan para sa Diyos at hiwalay sa mundong ito, yung sistema ng mundong ito. Sa unang Juan, sa sulat ni Juan sa again, 1 John chapter 5 verse 19, unang Juan chapter 5 verse 19. Sabi doon, nalalaman natin na tayo ay sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kamay ng masama or nakahilig sa masama. Okay? We are of God and the whole world is under the sway of the wicked one. You see, nakikita natin itong separasyon, hiwalay, pagkakahiwalay sa sulat ni Juan na ito. Sabi niya, nalalaman natin na tayo ay sa Diyos. Sino 'yon? Tayo mga nananampalataya, mga Kristiyano, mga banal na nasa Diyos, sabi. At ang buong sanlibutan ay nasa kamay ng masama. So the rest of the world, yung hindi mga Kristiyano, hindi nananampalataya, ay nasa kamay ng masama. Anong isang turo ng ating Panginoon? Ang Diyos ay liwanag. God is light, right? And He even says, I am the light of the world. Siya ang liwanag ng sanlibutan. At ano ang kasamaan? Kadiliman. Right? Hindi dapat naghahalo ang liwanag at ang kadiliman, hindi naghahalo. Okay? So yun, tayo ay tayo ay sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kamay ng masama. Don't mix. Okay? Huwag nating ihalo yun.
Si Pastor Chuck Smith, noong itinuro niya ito, sabi niya, or not just this, pero yung pag-aaral niya sa Biblia, pagtuturuan niya sa salita ng Diyos, pinipersonal niya, okay? Pinipersonal niya na yung mga sulat ni Pablo, itong mga pinag-aaralan natin, ay parang nakasulat niya or pinipersonal niya na nakasulat para sa kanya, na para bang sinulat ni Pablo para sa kanya, Hindi sa mga Kristiyano sa taga-Roma, kundi kay Pastor Chuck Smith. So, ito, kung gagawin natin, ay ang sulat na ito ay para sa atin, para sa akin, para sa inyo personal. So, kayo lahat na nasa Sagin or De La Paz or Lara or saan pa man, kayo ay inibig ng Diyos. Kayo ay tinawag na banal. Itong sulat na ito ay para sa atin. Okay? We are beloved by God. Iniibig tayo ng Diyos at tayo ay mga banal. Tayo ay hiwalay para sa ating Diyos at layo sa mundong ito or yung turo ng mundong ito. Okay? So, at ano ang tinatanggap naman ng mga banal mula sa ating Panginoon? Sa ikalawang bahagi ng verse 7, sabi, sumainyo ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Heso Kristo. Kambal, yung kambal na blessings na palaging ginagamit ni Pablo sa mga banal. Kung saan man, yung mga sulat niya, tingnan nyo, yung mga iba't ibang sulat niya, grace and peace, sabi niya. Kung saan man yung sinusulatan niya. At yun ang order palagi, okay? Notice the order, yung pagkasunod-sunod. Okay? Una ang biyaya or kagandahang loob, grace. I always tend to, sabi ko sa inyo, yung grace, mas gusto ko yung kagandahang loob ng ating Diyos, yung meaning niya. Kasi biyaya, blessing, mas maano sa blessing. So, sabi niya, grace and peace sa inyo. So, sumainyo ang kagandahang loob or biyaya at kapayapaan. And there are always in that order. Kagandahang loob ng Diyos bago ang kapayapaan. Kasi ang kapayapaan ng Diyos hindi natin ma-experience, hindi natin maipamumuhay yun kung hindi pa natin tinanggap ang kagandahang loob ng Diyos, ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. Katulad ng pag may utang tayo sa isang tao, okay? Lumalaki yung utang, interest, or sa bangko or whatever, right? Interest. Kapag oras na ng bayaran, ano nang nangyayari sa atin? Ayun, abala na tayo, worried na, saan kukunin yung pambayad, wala na, or whatever, right? Worried tayo, always iniisip yung pambayad natin sa utang. Kung yung nagpautang sa inyo, bigla-bigla na lamang, you know what? Nibig kita. Hindi yung basta, mabuti kang tao or whatever, right? Basta na lamang na sabi niya, pinatatawad ko na yung utang mo. Wala ka ng utang sa akin. Huwag mo nang mag-worry yung pambayad. Wala ka ng utang. Basta hindi niya dinideserve o ano pa man. Sa kagandahang loob ko, sabi nung nagpautang, sa kagandahang loob ko, pinatawad ko ng utang mo. So, anong nangyayari kapag wala ka ng utang? Kapayapaan na, Hindi ka na nagwo-worry kung anong pambabayad, kung saan kukunin yung bayad. Wala na. Mayroon ng kapayapaan. And that's what it means to us, Dahil tayo ay may utang na hindi natin kayang bayaran. Kahit ano pa mang gawin natin, kahit ano pang karaming mabuting gawa, hindi natin mababayad yung utang natin sa Diyos. At ang ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ng kanyang kagandahang loob, through Jesus, pinatawad niya yung ating utang. Kapag ang isang tao tinanggap, naunawaan, yung kagandahang loob ng Diyos na nagliligtas, yun ang nagbibigay ng kapayapaan.
Right? Di ba? I hope lahat tayo meron tayong peace. Peace, yung kapayapaan na hindi na tayo mahahatulan dahil sa ating mga kasalanan na nagawa. Wala na tayong hatol. Pinatawad na tayo ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya nga, ang pinakadukhang tao sa mundo na kay Kristo, mayroon siyang kapayapaan. Ikumpara mo sa pinakamayaman na wala namang hindi sigurado sa kanyang life after death. Right? Wala silang kapayapaan. Kahit na nasa kanila na lahat ng kayamanan ng mundo, wala pa rin kapayapaan. Dahil matatapos ang buhay dito. At saan pupunta ang kanilang kaluluwa pagkatapos ng buhay dito. Yun ang peace na binibigay ng ating Diyos dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Peace. Hindi mo ma-explain yun, sabi. Kaya nga, hindi ko manawaan ang marami na pinipili nila na tanggihan yung biyaya, kagandahang loob ng ating Diyos at gusto nilang bayaran ang kanilang sariling utang. Ginagawa ko ito, dapat kong gawin yun, dapat akong magbigay sa mga dukha, dapat akong tumulong sa mga nasa ospital or ano pa man, no? Para ako'y matanggap ng ating Diyos. Walang kapayapaan yun, ano? Palagi dapat kong gawin, dapat hindi ko ginagawa. There still are, at hindi pa sila sigurado sa kanilang eternity, yung buhay na walang hanggan. Hindi sila sigurado. Kaya pinapanalangin pa sila eh. Right? Namatay na, pinapanalangin pa. Hindi. Kapag patay na, ano sabi ng Bible? It is appointed for men who wants to die. Minsan lang tayo mamamatay. And after that, the judgment. Wala na. So, dito tayo nagdidesisyon. Lahat ng mga relihiyosong tao sa buong mundo nasa kategoryang ito. Nag-church every day. Yeah. Member pa ng mga religious groups, kung ano organization o mga grupo. Nire-respect mo ng mga karamihan. Nagmamano pa sa kanila. And yet, takot sa kamatayan. Hindi sigurado. Walang kapayapaan. Yun ang kapayapaan na alam natin kung saan tayo patutungo pagkatapos ng buhay dito. And this will end. Lahat tayo, right? Matatapos ang buhay natin dito. Walang exempted doon. Except Jesus. So, but the Christians sa Romano, yung mga Kristiyano sa Romano, they knew. Kilala nila, alam nila, tinanggap nila ang kagandahang loob nating Diyos. At dahil doon, meron silang kapayapaan at kilala man sila sa buong mundo dahil sa kanilang pananampalataya. Sabi sa verse 8, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos para sa inyong lahat sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Nagpapasalamat ako na ang inyong pananampalataya ay nababalita sa buong mundo. The known world din, okay? Yung mundo nila na alam nila noon. So, yung biyaya, kapayapaan, kagandahang loob at kapayapaan na tinanggap nila sa ating Diyos ay na-translate, na-apply nila sa kanilang pananampalataya. Okay? Hindi lamang tinanggap nila tapos wala na silang ginawa. Hindi. Ang kanilang pananampalataya, yun ang bunga ng kagandahang loob ng ating Diyos. Si Pablo, okay, has never been to Rome. Okay? Nung sinulat niya ito, hindi pa siya napunta sa Roma. Ngunit narinig na niya ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa Roma. Hindi niya pinlant. Hindi siya ang nagsimula ng church dito sa Rome. Okay? Hindi katulad yung mga sulat niya sa Efeso, sa mga taga-Filipo. So, siya ang nagsimula sa mga churches doon. Ito sa Rome, hindi. Sino ang nagtatag o nagsimula ng church sa Rome? It could be, ito ang isip ng marami, is that yung araw ng Pentecost, yun ang simula ng church noong dumapo or
yung banal na espiritu dumapo sa mga apostol, sa mga disipulo, alagad ng ating Diyos, at sila ay nag-preach. Tapos yung first day si Peter nag-preach, 3,000 ang nag-add sa church. Yun ang simula ng church, okay? So ang kapaniwalaan ng marami ay yung mga taga-Roma na nandoon sa araw ng Pentecost. You can see, check that sa Acts chapter 2 verse 10, okay? You can just read that later on. Pero sa mga gawa, chapter 2 verse 10, noong nag-preach nga si Peter and then 3,000 na nakonberte, ang kapaniwalaan ay may mga taga-Roma doon na bumalik sa Roma at sila ang nagsimula ng church. Okay? So, nabalitaan, balita ang pananampalataya ng mga taga-Roma sa buong mundo noon, you know. Alam niyo ba na kayo rin, kayo rin sa taga-sagin, ang inyong pananampalataya kilala na dito sa Amerika, right? Marami na ang nakapagbisita sa inyo diyan, kahit na nung nandiyan pa ako. Tapos ngayon ako nang marating, you know. So, kilala nila, naririnig na nila ang pananampalataya niyo diyan. At pinapanalangin kayo. Right? So, nandiyan, of course, yung mga taga-Arizona, ngayon taga-California, meron pang taga-Japan, alam nyo na. So, nakikilala, naririnig ang pananampalataya ninyo. And that's good. Dahil ano? Dahil sa kagandahang loob ng ating Diyos, sa kanyang grace. Huwag nating tanggihan huwag tanggihan ang kagandahang loob ng ating Diyos. We must continue. Dapat tayong nagpapatuloy sa kanyang kagandahang loob at ang pananampalataya na yun ang makakapagdala sa atin hanggang sa buhay na walang hanggan. So sabi ko nga, si Pablo, hindi pa siya nakarating talaga doon. He's never been there. Hindi pa siya nakapag-preach doon or nakipag-fellowship sa kanila. And yet, malapit sila sa kanyang puso. And he always prayed for them. Sabi niya sa verse 9, ito ay sapagkat ang Diyos ang aking saksi kung paano ko kayo laging binabanggit ng walang patid sa aking mga pananalangin. Ang Diyos ang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu sa ebanghelyo patungkol sa kanyang anak. Lagi kong hinihiling sa pananalangin na sa anumang paraan sa isang pagkakataon ay magkaroon ako ng matagumpay na paglalakbay sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos na makapunta ako sa inyo. Just a quick, ako palagi kong hinahanap yung pagka-Diyos sa salita ng Diyos, ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo. Okay? Dahil yun ang pinakamahalaga doktrina. Si Jesus ay Diyos. Sa verse 1, ano ang tinukoy ni Pablo sa kanyang sarili bilang isang alipin? Kanino alipin? Heso Kristo, right? A bondservant of Jesus Christ. Dito, kanino siya lingkod na sinasabi niya? Ito ay sapagkat ang Diyos ang aking saksi, ang Diyos ang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu. I'm servant of God. Dito, siya ay alipin ng Diyos. Did you see that? Sa verse 1, alipin siya ng Panginoong Heso Kristo. Dito, alipin siya ng Diyos. One and the same, ano? God, Jesus, same. Okay? So, just a quick note. So, he wrote, ano sinulat niya? Na pinapanalangin niya ang mga Kristiyano sa Roma at ang Diyos mismo ang kanyang saksi, sabi. Sinisigurado, he was assuring them, sinisigurado sa kanila na tunay ang kanyang pananalangin. Isipin mo, ang gagawin mong saksi ang Diyos, kung hindi mo naman ginagawa, ay patay. Ano? So sabi niya, Diyos ang aking saksi na pinapanalangin siya. Pinapanalangin niya ang mga Kristiyano sa Roma. Kasi kung minsan, maraming mga Kristiyano, it's not to,
sabi, okay, ipapanalangin kita. Kapag may na-share ang isang kapatid, pag ipanalangin mo ako, sabi. And then sabi nila, sige, ipapanalangin ko ang iyong problema, ang iyong sitwasyon, or whatever it is, tapos nakakalimutan natin. No? Pero sa Pablo, sabi niya, saksi ko ang Diyos na pinapanalangin ko kayo. Sa James 5:16, ito ang kahalagahan ng ating panalangin. Okay? Si James chapter 5 verse 16, sabi, ang mabisa at taimtim na panalangin ng taong matuwid ay higit na malaki ang magagawa. Right? Ang mabisa at taimtim na panalangin ng taong matuwid ay higit na malaki ang magagawa. So, wag nating kalimutan na ipanalangin ang ating mga kapatiran dyan sa Sagin, kahit saan pa man, yung mga kilala natin, kahit na hindi pa yung mga nananampalataya, yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nananampalataya, keep praying for them, And it helps, sabi, higit na malaki ang magagawa. And isa sa mga panalangin ni Pablo ay makapiling niya ang mga Kristiyano sa Roma, na makita niya ang mga kapatid niya sa Roma. Kaya lang, sabi niya, ngunit ayon sa kalooban ng Diyos. Sino ang kanyang example dito? Jesus mismo, Remember? Yung nagpa-pray siya sa hardin bago siya ay ipako sa krus, o yung kanyang trial, Sabi niya, let this cup pass from me. Ngunit, sabi niya, kundi hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban, Ama. Right? Follow ni Pablo ang example ng ating Panginoon. So, lahat tayo dapat ganoon, according to His will. Even though, kahit na gusto ni Pablo na mabisita ang mga Kristiyano, mga kapatiran sa Roma, inilagay pa rin siya sa kalooban ng Diyos, ng Panginoon. And, meron siyang kapayapaan sa nangyayaring yon. Kahit hindi siya nagpumilit na pumunta doon na maggumawa ng plano, but he waited on the Lord. At makakapunta din siya, but again, not in the way that he wanted to, right? It took years, ilang taon bago pa siya makapunta sa Roma. Pero yung kanyang desire na mabisita sila, hindi nawala yun. Yung desire niya na makapag-preach at makipag-fellowship sa kanila, hindi nawala yun. And noong when I was writing this, I feel the same way. So, alam niyo naman, gusto ko nang talagang mabalik diyan, umuwi na diyan, makapiling ko kayo uli. Pero hindi pa nangyayari. But I keep waiting for it. I keep praying for it. So, if you could help me, pray for that as well. Ngunit, ang kalooban ng Diyos ang matupad, kalooban ng Diyos. Although ang aking desire is to go back home with you guys. So, anyways, please pray for that. And then let's wait on the Lord kung anong gusto niyang gawin. When we pray for something, just leave it in God. Leave it with God and then be at peace. Okay? Na alam natin na mas alam niya ang mabuti. Okay? Alright. So, why did Paul want to visit the Roman Christians? Bakit gusto niyang bisitahin ang mga kapatiran sa Roma? Sabi sa verse 11, ito ay sapagkat nananabik ako makita kayo upang mabahaginan ko kayo ng ilang espiritual na kaloob na siyang magpapatatag sa inyo. Ito ay upang kayo at ako ay maaliw, or actually yung word doon is encourage. Ito ay upang kayo at ako ay ma-encourage sa pamamagitan ng pananampalataya na nasa isa't isa, na kapwa nasa inyo at nasa akin. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo na ilang ulit na akong nagbalak pumunta sa inyo, ngunit hanggang sa ngayon, ito ay nahahadlangan. Binabalak kong pumunta sa inyo upang makapagbunga rin sa inyo
tulad din naman sa ibang mga hentil. May pagkakautang ako kapwa sa mga Griego at sa mga hindi Griego, kapwa sa mga matatalino at sa mga mangmang. Kaya nga nananabik rin akong ipangaral ang ebanghelyo sa inyo na nasa Roma. You see? Gusto niya, nananabik rin akong ipangaral ang ebanghelyo sa inyo na nasa Roma. He wanted to preach. Gusto niyang, desire niya na makapangaral sa kanila at makipag-fellowship sa kanila. Ngunit, pansinin natin ang kapakumbabaan, kababang loob ni Pablo. As he wrote, sabi niya, gusto rin niya na ma-encourage siya sa kanilang pananampalataya. You know? Hindi niya inisip na, okay, ako si Pablo, right? Ako si Pablo. Dapat kayong makinig sa akin, dapat kayong ma-encourage sa akin. No. Sabi niya, gusto rin niyang ma-encourage dahil sa kanilang pananampalataya. Not just him, you know. He wanted to hear about their faith. So, ang church natin sa panahon ngayon, I mean not just sa Sagin, pero sa maraming mga ibang churches, kailangan, I think, okay, sa akin lang, kailangan natin marami pang Pablo sa mga churches, sa mga leaders ng mga churches ngayon. Yung kanyang humility, yung kanyang pagpapakumbaba. Dahil nakikita natin ngayon, marami ang mga tagapagturo, marami ang mga pastor ngayon na ang kanilang kilos ay parang sila ang pinakamabuti, you know. Yung kanilang attitude, yung kanilang forma or whatever like that, na para bang alam nila ang lahat. Na dapat ang lahat ay makinig sa kanila. Na hindi na sila matuturuan pa. You know? Ngunit si Pablo, hindi Paul was always open. Palagi siyang ang puso niya, kaisipan niya, palaging bukas sa kagandahang loob ng ating Diyos. Kung ano man yun, kung ano mang forma yung binibigay ng Panginoon sa kanya. Palagi siyang ready. Ready siya na tanggapin ang biyaya at kagandahang loob ng ating Diyos. Kahit na sinishare ng ibang kapatiran. Kahit sinishare ng mga hindi yung mga pastor man o just yung everyday Christian, you know. Always ready si Paul na lumago ang kanyang pananampalataya. Kahit kanino pa man manggagaling yun. So, si Pedro, sinulat din ito, 2 Peter chapter 3 verse 18. Lumago kayo sa biyaya or grace again, kagandahang loob at kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Lumago kayo. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kapag ang isang Kristiyano, at least akala niya na nakarating na siya na alam na niya ang lahat, humihinto niya ang kanyang paglago sa kagandahang loob ng ating Diyos at sa kaalaman ng ating Panginoong Hesus Kristo. At yun, hindi mabuting lugar. Hindi mabuting lugar yun. Hindi mabuti na naiisip natin yun na marami na ang aking alam. Not good. Always be ready to grow. Dapat tayong palaging ready na lumago pa sa ating pananampalataya. Paul was ready to share, he was ready to receive, and he was ready to preach. We must always be ready to preach the gospel. Dapat lagi tayong handa na ipangaral, i-share ang ebanghelyo dahil hindi natin alam kung kailan tayo bibigyan ng opportunity ng ating Diyos na ipangaral or i-share ang kanyang mabuting balita. Right? So, and don't be afraid or nahihiya. Alam ko naman tayo dyan, palaging nahihiya. Katulad ko, palaging nahihiya. But let's not be ashamed of the gospel. Okay? Wag nating ikahiya ang ebanghelyo ng ating Diyos dahil yun
ang maganda, mabuting balita na nakapagbibigay ng kaligtasan. So, wag nating ikahiya ang ebanghelyo. Sabi sa verse 16, ito ay sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo patungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isang sumasampalataya. Ang ebanghelyo ay una para sa mga Hudyo at sunod ay para sa mga Hentil. Ito ay sapagkat sa ebanghelyo ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya patungo sa pananampalataya. Ayon sa nasulat, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Pablo hindi niya ikinahiya kahit kailanman hindi niya ikinahiya ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Shinare niya kahit saan at kailanman kung saan siya tinawag ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya ay alipin ng ating Panginoon. For he knew, alam niya, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ay iyon ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isang sumasampalataya. He was an apostle. Apostol siya, ambassador siya, na ipangaral, i-share ang ebanghelyo, ang mabuting balita ng ating Diyos. Siya ang tinatawag na soul winner. Okay? Soul winner yung nagliligtas ng kaluluwa. Hindi siya mismo, ngunit ang kanyang sinishare na ebanghelyo ng ating Panginoon. Panginoong mismo, ang Diyos, ang Panginoon, siya ang nagliligtas ng tao. Tayo ay messenger lamang, okay? Tayo ang ginagamit niya para i-share yung kanyang kaligtasan na binibigay. So, si Pablo, always yes. Remember last time? Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes. Ganoon ang attitude ni Pablo kapag alam niya na inutos ng Diyos sa kanya ng ating Panginoon, yes, kahit saan man, again, kahit kailanman. So, the gospel, yung una, ang ebanghelyo ay unang ipinangaral sa mga Hudyo. That's why ang ating Panginoon, doon siya unang nag-preach sa mga Hudyo. Sa Matthew chapter 15 verse 24, sabi, sinugo lamang ako para sa mga naliligaw na tupa sa sambahayan ng Israel. Okay? Kaya lang, ang mga Hudyo, marami sa mga Hudyo hanggang ngayon pa man, ay tinanggihan siya. So, lumabas ang ebanghelyo sa mga Hentil. Sino ang sino ang naliligtas ng ebanghelyo? Lahat. Salvation is for everyone who believes, Hudyo man or Hentil man. Yun ang dalawang uri ng tao nakikita ng Diyos. Hudyo, ang kanyang sambahayan, or Hentil. Ang Hentil ay isang hindi Hudyo. Yun ang Hentil. So, ang only requirement na maligtas ay to believe, manampalataya. Yun lang. Wala nang iba. And then, work come after that. Faith alone in Jesus Christ saves. Okay? Siya lamang ang makapagliligtas sa tao ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At para idiin pa ni Pablo itong point na ito ng ebanghelyo ng ating Panginoon ay sabi ay nahahayag ang katuwiran ng ating Diyos. Ang dahilan, ang main reason na ang tao ay naliligtas ay dahil sa katuwiran ng Diyos. Hindi katuwiran ng tao. Okay? Kaya nabanggit ko kanina, yung mga dapat mong gawin to, dapat ito, hindi dapat kung ano yung gawa-gawa ng mga tao na mabuti, hindi yun ang nakakapagligtas. Ngunit ang katuwiran ng Diyos. Ito ang imputed righteousness. Pero yun ang katuwiran na binibigay ng Diyos, hindi natin na-attain, hindi natin nakukuha yon sa ating mga gawa. Binibigay ng Diyos, kaloob ng Diyos, na ang kanyang katuwiran tinatakpan yung ating hindi pagkamatuwid. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, ito ay sapagkat siya, Jesus, na hindi nagkasala ay ginawang kasalanan para sa atin
upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos sa Kanya, Jesus. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. See? Sa Kanya ang katuwiran. Nagmumula ang ating katuwiran sa Kanya, hindi sa atin. So, ang ating Panginoon, Siya ay namatay, Siya ay nilibing, at Siya ay nabuhay muli. Yun ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Best shortest form, Kapag yun ay pinaniniwalaan or sinasampalatayaan natin sa ating puso, hindi lamang dito, kundi sa puso natin, ang katuwiran ng Diyos ay tinatakpan ang lahat ng ating hindi pagkamatuwid. Ang mga kasalanan natin, ang mga lahat ng hindi makadiyos na ginawa natin, tinatakpan niya at tayo ay naliligtas. At hindi lamang ang nakapagliligtas ang ebanghelyo, kundi yung mismong pananampalatayang yun sa ebanghelyo ng Bais, yun ang carries, hindi buhat, but it carries us from the beginning, sa simula ng ating pananampalataya hanggang sa katapusan ng ating pananampalataya. At kailan yun katapusan ng ating pananampalataya? Kapag nasa harapan na tayo ng ating Panginoong Hesukristo, harap-harapan, when we see Him face to face. It's all by faith. Okay, not of works. It's all by faith. Ito ang nakapag-converte kay Martin Luther, yung isa sa mga ama ng ating pananampalataya. Ito ang nakapag-converte sa kanya. Sabi, ang matuwid ay namumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung matuwid doon, ang meaning noon ay inosente. Alam niyo ang inosente, right? Inosente, hindi walang kasalanan, innocent siya. And yet, alam nating lahat, ni isa man sa atin hindi inosente. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo nagkakasala pa rin. At huwag kayong ma-surprise, magkakasala tayo bukas. Ngunit ang ating Panginoon, nakikita tayo bilang inosente, na para bang walang kasalanan. Yun ang katuwiran ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. Nakikita niya tayo na parang wala tayong kasalanan dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa cross ng Kalbaryo. Okay, so the saved, yung mga ligtas, yung mga nananampalataya ay namumuhay sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Siya ang ebanghelyo ng ating Diyos. So, to end this, mga banal sa Sagin, mga banal sa De La Paz, mga banal sa Lara, mga banal sa Angeles, saan-saan pa man. Kung kayo ay nananampalataya sa Panginoong Hesus, sabi niya, grace and peace be with you all. Ang kanyang kagandahang loob at kanyang kapayapaan ay sumainyo lahat. And then, live by faith, mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil ano? Dahil kayo ay iniibig ng Diyos. So live by faith because Jesus loves you. Amen? Amen. Father God, again, thank you so much for your love. Thank you for Jesus. Thank you for sending Jesus, your only Son, to be sin for us, O Lord, that we might become your righteousness. O God, we thank you so much, O Lord. Maraming salamat po, Lord, sa inyong kagandahang loob na hindi namin dinideserve, O Lord, dahil kami ay makasalanan. Ngunit, dahil ang aming Panginoong Hesukristo, tinupad ang kalooban nyo na mamatay sa krus para mabayaran ang aming mga kasalanan. Siya ay namatay, siya ay inilibing, at siya ay nabuhay muli para patunayan na ang aming pananampalataya sa Kanya ay hindi walang kabuluhan, kundi
lahat ng kabuluhan sa mundo at kabuluhan sa mundong ito ay nasa aming pananampalataya. Because He lived, because He rose again from the dead, siya ay Diyos. At ang aming pananampalataya sa Kanya ay matuwid. So thank you, God. Thank you for giving us your righteousness through Jesus Christ. We love you and we praise you. In Jesus' name, amen. All right. Until next time, love you. Miss you. I'll see you soon. Bye.